Welcome to KDH Vlog! Another day, another vlog na naman tayo. Sa video na ito, i-share ko sa inyo yung isang dahilan kung bakit natapos ko yung kontrata ko dun sa first employer ko. Yun nga, nabanggit ko sa mga last sa videos ko nga na ang trabaho ko dun sa first employer ko is mag-alaga ako ng bata. And then yun, yung pag-alaga ko ng bata ay hindi ko totaling solo na mag-alaga. May katuwang ako sa pag-alaga. Yung amo kong babae, kung wala naman yung amo kong babae, ay yung si Lola, si Popo. Yun yung nanay ng amo kong babae. Alam niyo nung unang banding namin ni Lola, medyo parang hindi kami close. Tapos si Lola kasi medyo may pagkaano din yung ugali noon eh. Pero nung medyo tumagal-tagal na, dahil nga yun nga pag wala yung amo kong babae, minsan doon kami sa bahay nila nag-stay kina Lola. So yun nga, may mga pagkakataon na pag natutulog yung alaga ko or napatulog yung alaga ko, ang ginagawa ko, tumutulong ako doon sa bahay ng Lola. Naglilinis ako, ganun, kung ano yung mga pwedeng maitulong. Time na naglinis ako doon, tapos nagtupi ako ng mga gamit nila, lalo na yung gamit ni Sayi, yung kapatid ng amo kong babae. Tupi ako doon ng mga damit nila. Yung pagtutupi ko, ewan ko kung bakit, pero si Lola, gustuhan ni Lola yung pagtutupi ko ng damit kasi maayos daw akong magtupi. Kaya that time talagang parang nagugustuhan na ako ni Lola that time. Nung nangyari yon, kapag mayroon akong nagagawa doon sa bahay niya na pag naglilinis ako ganyan, lagi niya na akong pinipray. So pag nagkukwento silang mag-ina, lagi niya akong kinukwento doon sa anak niya na, oh si Mary ganito, ang galing niyang maganyan, ganyan. Basta yun, laging good yung binabalita niya doon sa yung amo kong babae. So yun, naging close na kami that time dahil sa nagustuhan niya yung way na pagtutupi ko. Kaya nung naging close na kami, naging mabait na sa akin si Lola, nakikipagkwentuhan na sa akin. Tapos hindi na ako masyado pinapatrabaho sa totoo lang. Kapag natulog yung alaga ko, sabi niya, ay, you sit down, you rest, ganun siya. Ganun na yung sinasabi niya. Unlike nung una na hindi pa kami okay sa isa't isa, talaga hinahayaan niya lang ako maglinis dun sa bahay. Hindi niya ako sinasabihan na pwede ako magpahinga, ganun. So yun na nga nung naging close kami, yun, nakipagkwentuhan siya sa amin. Minsan nga hindi na ako nakapaglinis kasi nagkukwentuhan kaming dalawa. Pupunta ako dun sa bahay nila. Ang bait niya kasi tinatanong niya ako kung kumain na ba ako. Hindi, kasi alam niya nga yung ugali alam niya yung sitwasyon namin dun sa bahay ng anak niya na yun nga, wala kaming masyadong pagkain dun, tsaka yun nga, kunti lang yung kinakain talaga namin nun. Kaya pag pupunta ako dun sa bahay na ni Lola, talagang nabibigay siya ng pagkain. Tapos yun nga, tinatanong ako kung kumain ako. Tsaka dun ko nakita na mabait pala si Lola pag once na nagustuhan ka. So ganun naman talaga yung mga Chinese. Feeling ko ganun yung mga Chinese. Pag once na nagustuhan ka, nakilala ka nila kung ano yung ugali mo, tapos nagustuhan ka, talagang magugustuhan ka nila, ganun. Sa totoo lang, nung nandun ako sa first employer ko, mas gusto ko pang mag-stay doon sa bahay ni na Lola kaysa doon sa bahay ng mga amo ko, sa totoo lang. And then, ayun nga, nung nakilala ko si Lola, medyo naawa ako kay Lola kasi sa totoo lang guys, maliban doon sa apo niya, doon sa amo ko, maliban doon sa inalagaan ko, meron pa siyang isang anak na lalaki. Tapos may isang anak din na lalaki yon, lagi ding nandoon sa bahay ni na Lola. So ilang apo yung inalaga ni Lola, parang 3 kasi yung alaga ko, yung isang apo niya, tapos yung isa ulit na apo niya, so bali 3 yung inalagaan niya doon sa bahay nila. So pag wala yung mga nanay tatay ng mga apo niya, talagang lahat ng mga bata nandun nakatambay doon sa bahay niya. Kaya talagang naawa ko kay Lola, syempre siya lahat magpapaligo pa isa-isa, papaliguan niya kasi hindi ko naman pwedeng paliguan na ako lang yung alaga ko kasi nga ayaw ng mga amo. Kaya ang nangyari, si Lola talaga yung magpapaligo. So a-assist na lang ako sa kanila. A-assist lang ako sa kanya. Kaya naawa ko dun kay Lola kasi nga yun nga, araw-araw ganun yung ginagawa niya, yung mag-alaga sa mga apo niya. Tapos sa gabi magluluto siya ng dinner kasi nga yung ibang mga anak niya doon sa bahay niya kumakain, ganun. So napakahirap, talagang tuloy-tuloy yung trabaho ni Lola talaga that time. Tapos yun nga, naawa ako. Tapos minsan yung isa niyang anak, teacher pa naman yung anak niya, pag itrato siya, grabe. Minsan may time na nandun kami dun sa bahay ni na Lola, tapos yung isa niyang anak, sinigaw-sigawan niya lang yung nanay niya. Naawa ako kay Lola kasi syempre ang bait-bait ni Lola, tapos ganun yung trato ng isa niyang anak, yung sinigawan siya. Tapos yun nga, yung mga apo niya talagang lahat sa kanya inaasa. Wala man lang siyang wala siyang day off guys. Talagang Monday hanggang Linggo, talagang yun, nag-aalaga siya ng kanyang mga apo. Yung time na gusto kong mag-break contract, mga ganyan, pumapasok din dun sa naisip ko din na yun, kapag alis ako, syempre siya yung magbabantay dun sa alaga ko. And then yun nga, sa dami ng apo niya talagang mahirapan siya.
Sa totoo lang, pahit-pahit ni Lola. Tapos yun nga, tapos matanda na rin. So, nakikita ko talaga na wala siyang pahinga. Ayaw kong iwan yung alaga ko kasi kawawa, mas naawa ko dun sa Lola. So, ewan kung bakit ganun ako mag-isip, guys. Diba? Ewan kung bakit, pero ganun parang na-feel, nagigilty ako ganun pag ganun yung gagawin ko. So, ayan yung isang dahilan maliban pa dun sa family ko, tsaka sa goal ko syempre. Ayan, kaya mas pinili kong mag-stay kahit na yun nga talagang naipasa ko na yung break contract ko. Pero yun nga, in God's will siguro, parang hindi pa siguro time na mag-for good ako, hindi pa time na umuwi ako ng Pilipinas, kaya yun nga, nag-lockdown. So, hindi ako nakauwi. So, that time, nung hindi ako nakauwi ng February, so, since na 5 months na lang, ay matatapos na yung kontrata ko. So, doon sa 5 months na dyan ako humuhugot ng lakas kay Lola, ganun. Gusto kong, bago matapos yung kontrata ko, ayun nga, matulungan yung si Lola, mag-alaga doon sa alaga ko para hindi siya mahirapan. Araw-araw, lagi akong nagdadasal, pinipilit ko talagang bumangon, pinipilit kong magtrabaho kasi ay iniisip ko na ilang months na lang ay matatapos na yung kalbaryo ko doon. Dahil sa karanasan ko na hindi maganda, so nag-decide ako na hindi mag-renew sa kanila. Nung malapit na akong matapos yung kontrata ko, tinanong ako ng mga amo ko kung gusto kong mag-renew, pero hindi ko tinanggap yung alok nila kahit sinabihan ako ng amo ko na tataasan yung sahod ko, ganyan. Hindi nila ako nabilog kasi alam ko na yung ugali nila. Yun, dahil alam nila na malapit akong aalis, so mabait sila sa akin, okay yung trato nila. Pero after siguro ng 1 week, 2 weeks, babalik na naman sila sa dati. Ganun yung ugali ng mga amo. Kaya kahit anong sinabi nila sa akin noon, talagang no talaga ako. Sabi ko, uuwi muna ako ng Pilipinas, magpapahinga kasi yun nga, parang gusto kong magpahinga. Yun yung sinabi ko dun sa amo ko, kaya hindi ako nag-renew. Itong si amo kong babae, tsaka si Lola, nag-usap silang dalawa. Si Lola kasi, since na close na kami, nag-offer din si Lola na kung gusto ko nga, inalok niya din ako, kung gusto ko, doon ako sa kanila matitira. So, parang ako yung maging helper nila Lola. So, ang gagawin ko naman daw doon, linis lang, ganun, maglinis ng bahay. Hindi ko na poproblemahin yung pagluluto kasi Lola ngayon nagluluto ng pagkain. Sa side ko, dahil naging okay nga yung trato ni Lola sa akin, gusto kong magtrabaho doon sa bahay nila. Kaso, hindi ko tinanggap dahil yung bahay ni Lola at yung bahay ng amo ko ay magkalapit lang. So, nasa block 1 nasa block 1 kami, nasa block 10 yung bahay ni Lola. So, iniisip ko, pag doon ako lilipat, parang wala rin lang mag-iiba. Kasi ang mangyayari niyan, syempre, pag nandun ako kina Lola, yung bata, lagi na yan nilang ibibigay, lagi na yan nilang ipapabantay sa akin doon kina Lola. So, parang wala nang nagbago. Tapos, ako, kahit nakakontrata ako kay Lola, kahit ako yung helper nila Lola, tatawagin pa rin ako para maglinis, magbantay doon sa anak nila doon sa kabilang building. Kasi ganun yung ugali nila. Yung helper ng isa, helper ng lahat. Ganun sa first employer ko, yung ibang mga kasamahan ko or pati yung mga mas nauna sa amin na mga helper nila. Yung time na wala pa yung bunso, yung dalawang babae pa lang yung inalaga nila. So, since na dalawa yung helper ng amo ko dati, ang ginagawa ng amo ko dati, yung minsan may mga pagkakataon na inuutusan nila yung isang helper nila para maglinis doon sa bahay ni Lola, ganyan, tulungan si Lola, ganun. Pero nung nagkaroon nga sila ng pangatlong anak, which is yung inalagaan ko, so, hindi na sila nag-uutos ng helper para maglinis doon kina Lola kasi nga, minsan nga po doon kami nagtatambay. So, syempre, ayun na, kakapaglinis naman ako doon, nakaligpit naman ako doon. So, ganun. Kaya, nung time na ganun yung sinabi sa akin, talagang kahit gusto ko man, kahit ilang beses, kahit si Lola pa yung nag-ano sa akin, kumausap sa akin, talagang ako, hindi ko tinanggap. So sinabi ko talaga na yun nga, gusto ko munang umuwi ng Pilipinas, magpahinga. Yun yung sinabi ko kay Lola. And I think naman is naintindihan yun ni Lola kasi alam niya yung hirap na dinanas ko. Alam niya yung na-experience ko dun sa bahay ng amo ko, sa bahay ng anak niya, kaya nagigets niya kung bakit hindi ako magre-renew. So, ayan. So, dahil hindi nga ako magre-renew doon sa unang amo ko, ang ginawa ko noon para makapaghanap ako ng bagong amo. So, that time, COVID pa yan. Kapag finish contract ka, hindi mo kailangang mag-exit or bumalik doon sa Pilipinas. So, nauso na dyan yung extension ng visa, yung pwede ka nang hindi umuwi ng Pilipinas kasi nga COVID that time. So, pwedeng tuloy-tuloy yung pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Kaya, doon sa first contract ko, hindi ako nagbakasyon. 3 months or 4 months before mag-end contract, talagang naghanap na ako ng new employer ko. So, meron yung nirecommend sa akin. So, meron akong kakilala no, nirecommend sa akin yung agency.
yung kakilala niya kasing agent doon sa agency is doon niya ako ni-recommend, tapos yun, kinausap niya na yun, yung ibigay sa akin na amo is yung okay, yung maganda, ganun, kasi nga, kunento niya kung ano yung naging naranasan ko doon sa unang amo ko. So, ganun, kaya mas pinili ko, sinabi ko sa kanya na hanapan ako ng bagong trabaho, ayun, yung gusto ko yung isang bata lang, tapos walang mga kasama sa bahay, gusto ko ako lang. And then, sinabi ko din na, hindi kasi ako marunong magluto, guys. So, ayun, sinabi ko din na hindi ako ganun kagaling sa pagluluto, pero willing naman akong matuto, yun yung sinabi ko. Kasi nga doon sa first employer ko, hindi naman ako nagluto dahil meron akong kasama, siya yung naka-assign para sa luto. Ang nag-experience ko nga lang doon sa first employer ko is mag-alaga ng bata. Kaya yun yung sinabi kong gusto kong applyan. So, buti na lang nung malapit na akong mag-end contract doon sa first employer ko, merong nag-interview sa akin, American family sila. Pero hindi ako binalikan nung in-interview nila ako. Merong in-offer sa akin yung agent na yun nga, which is ito yung amo ko ngayon, na yun nga, dalawa daw mag-asawa, tapos may isa silang baby, which is yung alaga ko ngayon. Tapos sinabi sa akin ng agent na mukhang mabait daw sila. Tapos yun nga, sinabi pa ng amo ko daw na yung lalaki daw na yun nga, bibili pa sila ng foam para doon nga sa magiging helper nila, ganun. So sabi ng agent nung nagkwentuhan sila ng amo ko, yung lalaki, kasi yung amo kong lalaki yung pumunta doon sa agency para mag-inquire. And then yun nga, nakita naman daw ng agent na okay daw, mabait daw yung, nung kinausap niya yung amo kong lalaki is mabait daw. Nung una pala, yan pala yung in-offer sa akin, first job na in-offer sa akin, pero tinanggihan ko kasi parang ayoko nang mag-alaga ng baby. yung baby na alagain pa na baby, kasi nga alam ko yung sobrang hirap ng pag-aalaga ng baby, kaya ayoko ng baby. Gusto ko yung parang medyo malaki-laki na, kaya hindi ko tinanggap yung offer nila, kaya mas pinili ko yung western. Pero yun nga, hindi naman ako binalikan. Tapos yun na, pinipili talaga nila sa akin yung baby, kasi isa lang naman na baby. Tapos yun nga, hindi daw kailangan magluto, hindi ko daw kailangan problema yung pagluluto. So in-insist talaga sa akin ng agent, kaya dahil sa pag-i-insist ng agent, nag-okay na lang ako. So sabi ko, sige, payag akong magpa-interview sa kanila. So nung in-interview ako, ang nag-interview sa akin yung amo kong babae, tapos through video call lang sa WhatsApp. Nung nag-holiday ako, that time sila tumawag sa akin, kasi that time lang naman ako pwedeng maghawak ng phone, makapag video call. So nung nag-holiday ako, nag-video call sa akin yung amo kong babae. So tinanong niya ako about sa experience ko sa pag-aalaga, ganun. Tinanong niya ako kung marunong ako magluto ng pagkain ng bata, gumawa ng congee, ganun. So sinabi ko, oo, alam ko nang gumawa ng congee, kasi nga yung alaga ko nga ay ako yung nagluluto ng congee, na syempre nagpapalit ng pampers. Tapos tinanong niya sa akin kung anong oras ko pinapaliguan yung bata daw. Sabi ko sa kanya, yung papaligo ng bata ay every afternoon, pag uwi namin ng bahay, tsaka namin pinapaliguan yung bata. Tapos yun, sinabi niya sa akin na sa kanya yung time ng pagpapaligo is yun nga, every afternoon, pero at 3 o'clock. So syempre yun yung gusto niya mangyari. So sabi ko, okay, no problem, sabi ko ganun sa amo ko. Tapos yun, dami pa. Tapos after ng pag-uusap namin na yan, guys, nag-chat sa akin yung agent, tapos sinabi sa akin na good daw ako, gusto daw ako ng amo kong babae, nagustuhan daw nila ako, meron na akong bagong employer. Sila that time din ay talagang inasikaso din nila yung new contract ko, yung visa ko, ganyan. So kaya nung natapos yung kontrata ko dun sa first employer, August 24, pagka exit ko dun sa unang amo ko, nag-stay muna ako doon sa boarding house ko ng mga parang 1 day ata yun, o 2 araw pala noon, kasi 24 ako nag-exit dun sa bahay ng amo ko, 24, 25, 26 yun. Nagpahinga ako dun sa boarding house, tsaka yun nga, nailakad ko yung pagpa-verify ng new contract ko. Tapos 27 ay pumunta na ako dito sa bahay ng amo ko. Kaya yung sahod ko dito sa new employer ko is every 27, kasi yan yung date na pumunta ako dito sa kanila, 27. So ayun yung naging journey ng buhay ko dun sa first employer ko. Hindi naging madali lang, daming mga pagsubok, daming mga pagtitiis na tiniis ko talaga dun sa unang amo ko, na grabe, kahit ganun kahirap, yun nga parang miracle talaga, kasi hindi ko lubos maisip na wow, na ko yun, talagang nalampasan ko yung mga ganong na experience ko. So sa mga susunod na sharings ko sa inyo, i-share ko naman sa inyo kung ano yung naging buhay ko dito sa second employer ko, which is yung naging buhay ko dito sa second employer ko ay talagang napaka-opposite po dun sa na-experience ko dun sa unang amo ko. Ayan, so baybayan nyo yung second part ng kwento ng pagiging DH ko dito sa Hong Kong. Ayan, sa mga viewers ko pa po na hindi pa nakapag-subscribe at gusto nyo pang malaman yung mga experience ko,
dito sa Hong Kong bilang isang DH. Please subscribe to my YouTube channel para ma-update kayo sa mga susunod kong sharings ko sa mga subscribers ko na nakapag-subscribe na sa aking YouTube channel. Thank you guys sa pag-support sa KDH Vlog, and I hope na meron kayong natutunan, meron kayong nakukuhang lesson about my life bilang isang OFW, bilang isang DH dito sa Hong Kong. Sa mga viewers ko po dyan na nakapanood ng aking videos, at kung sa tingin nyo ay makakatulong din po sa iba nating kababayan yung mga videos ko, please share and then like na rin po. At saka kung may mga question kayo, katanungan about sa life namin bilang isang OFW, isang DH dito sa Hong Kong, please comment below para masagot ko din kung ano yung mga katanungan ninyo. So, ayan po yung konting share ko sa video na ito, and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod kong videos. Thank you guys for watching!